All right, welcome to I'm gonna call this Coach Sam Tamayo podcast kasi we're gonna talk about moto, family, life, passion, and purpose. So anyway, the very first, kumbaga, pilot episode. Sobrang special, all the way from Davao, from down south. And chinat ko siya, sabi ko, Borns, baka naman pagka may time ka dito, and then kahapon nag-message. Oh, Taranta. So thank you so much GenCon podcast, Prod Crew, and you guys are here. Alam ko pagod kayo pag Sundays kasi yung ministry. Pero itong guest natin is walang introduction na kailangan, multiple titles. Since 2013 he took over as far as we were the one of the national race organizer. He's the highest rank, number 1. What? 2013. Ano na ngayon? 2024 na. And he's still motivated. Tatanungin natin yan. And still on top. Pero nakakatuwa, humble. And a testament of that is the friends na kilala siya. And he's here. So, the king of Philippine motocross, the lion, Bornok Mangosong. So, Borns, welcome and to here, Taytay Rizal. And kamusta ka naman? How have you been? Thank you for having me, Kuya Sam, and thank you for inviting me. Talagang, syempre, na-miss ko rin dito. Nung unang punta ko dito, syempre, talagang hindi ko makalimutan eh. Talagang, hindi naman kami pinabayaan ng MMF First Invitation 2013. Until now, ganun pa rin. Syempre, we try to race and perform at our top performance, no? Talagang hindi naman tayo nagpapabaya. Masaya ako nandito at nakita kita. Yeah, thank you, Boris. Kumusta yung mga bata? Si Cairo, pasokan na ulit? Oo, ang bilis nga ng bakasyon nila eh. Pasokan na sila. Syempre, masaya ako. I'm very thankful na kung ano yung naging, kumbaga, nagkaroon na ng pamilya, nagkaroon na ng mga anak. I think unang punta ko dito, binata ka pa ba? Meron binata na 2013 meron na akong anak si Jet, pero ngayon malalaki na yung anak ko, kasing laki ko na. Asahan mo baka tumangkad pa at tatangkad na nga eh. Biglang tumangkad. So Cairo, edad nila si Jet is 13, si Cairo is 11. And then baby si Z 9 years old. Okay. Oo. Grabe, parang kailan lang And sana nandito ka. Pero so Borns, I remember 2012 nung una kong narinig the Mangosong Brothers. Actually, si Dayan Castillejo yung kinover nila. Kasi syempre, when bumalik kami sa organizing races, nagbuo kami ng MMF, I think we're one of the first na privately owned, well-maintained track. And everyone is there. Pero syempre, hindi kami aware from Mindanao na kung ano yung eksena. Kasi natigil kami sa sport ng napakatagal. 2005 hanggang 7 years. Although, kilala ko yung dad mo. Opo. Ang dad mo is napakagaling at husay na executive Asian champion pa yon, hindi lang national. Opo. Si Buboy. So, Borns, ano yung influence ni Buboy sa inyo magkapatid? 2012, Atong Mangosong, Bornok Mangosong. Bagong opera ka ba nun? Bagong opera ako sa appendicitis. Pinakita mo sa akin. Dumudugo pa. 3 araw yata ako galing sa ospital. Sabi ko, maglalaro pa rin ako. Yung tatay ko, konsentidor eh. Pinakita sa akin yung sumimplang pa ako sa Hopes dati eh. 2012 ba yun, Kuya Sam? 2012 yun, February. Yun. So, yun yung una mo sa Taytay. Una ko sa Taytay. 2013, ano ka na nun? Iba ka na nun after the passing of Atong. Oo. Diba? Na iba ka nun eh. After 2012, nag-focus kami ni Atong sa training. Kaming dalawa, we train together, we wake up early, maaga, 3 a.m. Talagang binigyan namin ng panahon. Bike sa madaling araw hanggang 9 o'clock, from 5 to 9, ganun. Every day. Tapos,
practice ng alas 12, workout sa gabi kasi mapapayat kami dati. Wala kaming strength. Parang mahina pa ang katawan. Yan. Pero kasi, di ba, teenager pa lang kayo Teenager. Pero maaga kami nag-mature. Maaga talaga kami nag-mature dahil sa siguro binigyan kami ng parents namin ng kumbaga freedom na mag-explore and tignan namin kung ano. Pinabayaan kami, parang hindi naman sa pinabayaan, parang guiding from a distance. Ibang dating ng kamusta kayo dyan? Kaya nyo na sarili nyo? Parang ganun ang dating ng tatay ko eh. Kaya yun, nag-training kami, training. Siguro marami rin kaming pinagdaanan na problema sa family. Tapos kaming dalawa ni Atong kasi dati, parang nagpaplano-plano. Ano kayang gagawin natin? Pag may pinagdadaanan na problema sa pamilya, ano kayang magandang gawin? Parang syempre, laging maraming heartaches, maraming ibang problema din. Kaya kami, siguro dito, okay to. Motocross na galingan natin, parang ganun ba. Mag-training tayo. Kami ng dalawa. Plano. Yun. Lumakas talaga kami dahil pinush namin yung training, disiplina, lahat ng pwede namin gawin na wala pang noon. Wala pa nung personal trainer, wala pa nung kanya-kanyang kayod lang talaga. Kasi ang alam namin, wala kaming stamina, mahina. Wala kaming strength. So, yun lang. Focus kami sa strength and stamina. Tapos sa riding naman, pagdating sa racetrack, give lang yung best, galingan lang. Push lang ng push. 1 year na talagang banat. Pero it's the guidance na nagturo sa amin na maging consistent sa tatay talaga namin. Yung work ethic. Yung work ethic, consistency, discipline. Hard work, no? Hard work. Minsan, nawawala sa landas konti. Pero that's the time you realize na, mali ako. Ganun. Kailangan kong ayusin to kasi mali ako. Ganun. Okay, Borns, yung family, Mangosong, alamat na eh. Kasi yung AirPods mo and Pangasinan, and then pumunta kayo ng Mindanao and nabanggit mo yun para sa mga viewers natin maintindihan nila na you grew up sa Moto family. And ang Moto family, ang difference natin is yung relasyon. Opo. And aside from that, kapag ka ang Moto family, serious racers, iba yung disiplina kasi mahal. Opo. Kasi yung sport natin, delikado eh. Delikado talaga. Kung hindi tayo ipupush ng magulang natin na mag-training, doon na delikado. Tama ba? Anong take mo dyan sa, may mga kaka-comment kasi minsan sa mga iba na hindi naiintindihan. Ano ba yan? Child abuse? Pinagmomotor yung anak. Napakadelikado. Anong take mo dyan? Hindi nila naiintindihan, di ba? Siyempre, kanya-kanya tayo ng perspective. Ibang hindi nila maiintindihan hanggat hindi nila suot yung sapatos natin. Parang ganun ba? Kung wala ka sa sitwasyon namin, hindi mo talaga maiintindihan. Yung bakit ganun kami ka-dedicated sa sport, bakit gusto namin na habang bata pa, nagtitraining na yung mga bata. Kasi parang ganun. For me, ang alam ng ibang parents, delikado yung pagmumotor. Kasi may mga iba talagang ayaw nilang pagmotorin yung kahit na malaki na ayaw na, kahit na matanda na, kahit scooter lang ayaw. So, kanya-kanya lang siguro. Kanya-kanya lang talaga ng way of thinking. And for me, sa motor kasi, you have to be, syempre, kailangan magkaroon ka ng focus kasi 2 wheels. So, yun, madedevelop ang focus ng tao. Focus, tapos madedevelop din yung alertness mo. Dapat alert ka, nagmumotor ka. Tapos, yung skills, maraming, para sa akin, napakaganda ng pagmumotor kasi meron siyang kaakibat na danger na pwede kang madisgrasya. So, you have to be focused. Diba? Hindi ka dapat magpabaya. Lagi ka dapat meron kang saktong pahinga, tulog. So, it teaches us na magkaroon ng disiplina. Tapos, it teaches us skills na hindi mo matututunan sa ibang sport. Yung talagang napakahirap ng motocross. Kailangan mong mag-clutch, throttle. Kailangan mo multitasking. Kailangan mong precision.
yung precision, yung skills talaga na mahirap magpa-jump, mahirap. Ang hirap pa naman nung kabado ka, Oo. maging precise. Tapos may mga katabi ka, matulin yung takbo. Oo. So, yun siguro ang para sa akin na maganda sa motocross. It teaches us yung the Life danger, lessons, no? life lessons Life talaga. lessons talaga. Tapos yung napakadelikado eh. So, it teaches us to be careful but also to be paano ba ang ano niyan? Kailangan maging maingat ka pero Strategic. oo, kailangan maging maingat ka in the sense na hindi ka mabagal, Mm-mm. 'di ba? Nasa gitna ka lang. So it's a balance kumbaga. Napakahirap i-explain ng motocross pero dangerous but teaches us a lot of things. Mhm. Siguro yun yung naging mindset ko rin sa buhay na you have to take risk. Kung Okay. gusto mong meron kang marating, meron kang ma-achieve. Kung parang sa pagmumotor, if you don't take the risk, paano ka matututo, 'di ba? Paano ka makakarating sa destination na gusto mong puntahan? Tama. So that's the best lesson na motocross gives me siguro na nabigay sa akin. Parang Yeah, and we want everyone to try it. Lalo kung yung pamilya is na tingnan nila yung anak nila. Ang dami kasi nag-strider ngayon. Mm-mm. Ang daming pwedeng market ng sport natin. Huwag sila matakot kasi oh man, ang ganda nung yung family memories, life lessons na nakukuha natin dito. Porns, alam mo, ang naalala ko, ewan ko kung naalala mo, 2013, unang-una nating guesting sa PSA Forum. Shoutout sa kanila, Sir Dennis of Enquirer. Tinanong kanila ayaw nilang gamitin yung nickname mo na Bornok. Gusto nila Ruel. Naalala mo yun? Opo. Kasi sabi ng press, sabi niya, kasi yung Bornok, sa Tagalog lang yun, galing sa word na Burnok, pero letter U. And then, ang meaning nun is, hindi champion. Kumbaga, normal and then easy-go-lucky. Pero, can you say na you change that name into, kasi ewan ko kung naiintindihan mo kung gaano ka nakalaki ngayon, ha? Hindi mo siguro nakikita yung magnitude ng ginawa mo. Dude, you changed the game. Oh, man. Yung sport natin ngayon, napakadaming fans and hindi ata alam ng tao dahil sa'yo. Medyo nasaksihan ko yun kasi meron din kaming page Okay. Kasi lumaki nga rin ang following ng page na because ang face ng game was you. Off-roading sa Pilipinas was you. And because of pandemic, nagtre-trail ka rin. Naalala ko yung storya ni Jabez in First Chronicles na yung anak niya, yung mother niya bore him in pain. So, yung name na Jabez is Jabez. Pero, sabi doon, si Jabez is maganda yung heart. And I saw that in you. And nag-pray siya. Enlarge my territory. Alisin mo yung parang stigma ng pangalan ko. Are you aware or na yun yung name na binansag sa'yo and then you didn't mind kasi you know your future is great? Where did Bornok nickname came from ba? Nung bata pa ako daw, ang story ng mga nagbabantay sa akin. Actually, nagbabantay sa akin dati. Kasi yung tatay ko, medyo parang bad boy ang dating di ba? Puros mga bad boys yung mga taga-bantay ko dati. Mga ex-con. Okay. Tagaluto namin sa bahay, yung mga ganon yung tatay ko dati. So yung mga kumbaga sa'yo, no? yung mga palabas sa TV nung panahon ng mga Robin Padilla, mga gano'n na ng dating. Ang nagbabantay sa akin, puros gano'n. Ngayon, ang itsura ko daw dati, mataba, natayo yung buhok. Meron dong Bornok sa comics eh. Hindi ko pa na-research kung ano yung itsura talaga ng Bornok sa comics noon. Yun yung spelling, B-O-R-N-O-K. Oo, yun yung spelling. Okay. Sa 1991, 1992, mga gano'n pa. Maliit pa ako, baby pa. Sabi nila, isinasakay nila ako sa tricycle kasi yung tatay ko dati, nagta-tricycle tricycle driver pa 1990s, 91, 1992, nung kakapanganak ko pa lang.
So, isasakay niya daw ako sa tricycle para may magbantay sa akin. Kasi lahat ng mga buong tukoda doon sa amin, mga nagta-tricycle driver, lilipat-lipat ako ng tricycle. Hanggang sa makatulog ako. So, biyahe mo na. O, ikaw na. Magbabiyahe ka na. O, lipat na si Burnok dyan. Yung itsura ko daw, parang kamukha nung bata sa comics na Burnok, mataba, tapos tayo ang buhok. Tapos mahilig daw talaga ako sa motor. Nung bata pa lang ako. So, yun. Ang tawag na nila sa akin, Burnok. Naalala ko yung press, sabi nila, ayaw na namin, Borno, kasi kumbaga nakitaan kanila ng potential eh. Oh, ito na yung numero 1 ngayon. So, naalala ko sa kanila, yung name mo, yun ang linalagay nila sa ano. Pero kilala ka na sa Bornok eh. Yung mga bata nga sa amin, Kuya Sam, mga bata, kung saan ka sa Mindanao, yung mga batang maliliit ba na, siyempre, tumatakbo-takbo sa racetrack, tapos may dalang gulong. Burnok tayo, Burnok. Ang ibig sabihin, motocross daw, motocross. Ganun yung ginawa mo, bro. Burnok tayo. Tara, Burnok tayo para mga bata yun yung ba. point ko. Yun yung point ko eh, na minsan hindi natin malalaman eh. Nakakatawa, pero Bro, para kasi Jabez eh. Yun sa story sa Old Testament. You have a good heart eh. I know that kasi you wanted to win, pero misunderstood ka minsan. Pero growing up, hindi nila alam yung hardships na pinagdaanan mo. Eto ako, magiging open ako. Opo. Mga riders, may up and coming na magaling. Babanggain ko yan. I mean, bablock pass ko yan or peprenuhan ko yan. Kasi ang sakit na matalo ako eh. Ganon, normal yun. That's in any game. Parang si Caitlin Clark. Welcome to WNBA. Ginaganon-ganon siya ngayon. Sumikat WNBA dahil sa kanya. Magkwento ka nga, dinaanan mo to eh. For sure, sa Mindanao. Kasi dinaanan namin to nung araw. And ano ang siguro, Kuya Sam, learnings mo doon? Based sa experience na yan, ako siguro yung pinaka mahirap na pinagdaanan nung nagsisimula ako na umakyat sa level na yan. Kakagraduate ko ng high school. Tapos, bagong akyat ako sa pro. Ilang taong ka noon? 16? 15? 17. 17. Ganon. Masyadong bata. 17 years old. Tapos, gutom. Lahat sila. Diba? I want to win. Sa akin lang naman, very competitive talaga ako nung bata pa ako eh. Parang gusto ko lang manalo. Gusto kong, parang laro ba sa akin? Laro. Gusto ko makipaglaro. Yung pa talaga. Ngayon, ang naging ko nila sa akin, babanggain nila ako. So, magbabanggaan kasi pala, bagong dating lang ako. Of course. Normal yun. Tapos, pagtutulungan talaga ako ng lahat-lahat ng rider, lahat ng pro sa starting gate. Dumating sa point na ganun, na pagtutulungan nila ako. Yung isa hindi liliko, pag itatabi sa akin. Tapos, nalaman ko na lang ba, lately, naging kaibigan ko na eh. Sila, naging kaibigan ko na parang, pre, pinapatrabaho ka, parang ganun ba na hindi liliko. Kung sino makabangga sa'yo, parang may bonus. O ganun. Yeah. So, napagdaanan ko yon for how many years? Natuto ako. Yun yung parang naging training ko na how to defend myself. Pero before yun, syempre, talagang mainit ang laro, mainit ang karera, talagang personalan. Of course. Feeling ko noon, pinagtutulungan ako. Feeling ko, babanggain ako para hindi makatapos sa karera. So, they made it very hard for me to win. Kasi pala, dati, ang totoong story niyan, meron chop-chop. Oh, yeah. Yung chop-chop ng premyo. Chop-chop ng premyo. Ang hirap ng pinagdaanan ko niyan, chop-chop na yan. Hindi ko ma-explain sa kanila. Hindi ka kasama sa usapan kasi ng chop-chop. Hindi. Gusto nila ako isama sa usapan, Kuya Sam. Chop-chop tayo. Pero, dati kasi, dumating yung point ng racing career ko na wala na akong motor, nanghihiram lang ako sa mga bossing ko sa Mindanao. Meron akong tinitirahan dati sa Mindanao. Nahihiram lang ako ng motor niya. Sa sofa lang ako nakatutulog sa labas ng bahay nila. Grabe. Tapos yung motor niya, hindi alam ng tao to. lilinisin ko, si Uncle Danny, obedensya. Lilinisin ko yung motor niya. Talagang sobrang kinis. Babaklasin ko lahat ng linkage, gagrasahan ko. Dapat makita niya ba na, sipag tong batang to parang gano'n ba. Tapos, ang usapan namin, siya ang mag-finance,
Pero babayaran ko yung gagastusin niya tapos hati kami sa premyo. So So may ka-chop-chop ka na eh. mayroon akong ka-chop-chop, meron akong kahati sa premyo, yung expenses namin, inutang pa namin yun. Pag nakipag-chop-chop ako dito sa mga boys, cha-chop-chopin na naman ulit ng wala na matitira sa akin. And yun yung hindi ko ma-explain na situation ko na, and kung ano yung kinikita ko lang dati, kasi dumating yung point na hindi na ako kayang suportahan ng tatay ko dahil nga meron din siyang mga pinagdadaanan. Ngayon, hindi, paano ako, kung chachap-chapin natin, tapos chachap-chapin namin, di ba? Tapos dati, tinutulungan ko yung ate ko. Nag-aaral siya, binibigyan namin siya. Kami ni Atong, binibigyan namin siya ng pang-allowance niya. Papadala kami ng pera. Kasi, nagka-problema nga kami dati. Crisis. Crisis talaga pamilya namin for tagal-tagal din. So, hindi nila maintindihan yun. Gusto nila akong banggain. Pero ako, mas mabigat yung ano ko. Pinagdadaanan ko sa kanila. Hindi ako papayag. Di ba? Hindi ako papayag na matatalo nila ako. Gusto ko manalo para malaki yung kikitain ko. Para maghahatian pa namin ng may-ari ng motor. Ganun ba? Ang hirap ng sitwasyon ko dati na ang tingin nila sa akin, ayaw pumayag makipagkaibigan niyang batang yan. Parang ganun ba? Ayaw pumayag makipagkaibigan kasi dati pag kasama ka sa chop-chop, kasama ka sa tropa, kaibigan ka. Ako, nandun ako sa sitwasyon ko na hindi ako pwede. Hindi ako pwede kasi sobrang hirap ng buhay ko. Sobrang hirap ng buhay ko. Parang ganun ba? At naintindihan ko 1,000 yung na lang pressure. matitira, 1,500 na lang matitira, di ba? Wala ka na may tutulong sa Wala na ako may tutulong sa ate ko. Ako dati, okay lang naman ako kahit na nakakatawa. Talagang sobrang hirap. Meron pang time na sabihin, umiiyak yung ate ko sa akin kasi siyempre bibigyan ko sa allowance. Masaya kami. Masayahin kami. Hindi naman namin alam na kawawa pala yung sitwasyon namin ba. Kami ni Atong dati, masaya. Masaya kami na nakatulong kami kay ate. Okay lang kami. Kahit na wala kaming pera, parang ganun ba. Tapos kumakarera kami, masaya. Hindi namin alam na yung sitwasyon namin, kawawa to mga batang to. Parang ganun ba? Kasi yung itsura pala namin dati, yung helmet, naka-duct tape, yung mga boots, hinihiram lang namin yung boots. Hihiramin namin sa kaibigan. Tapos may time pa na hindi ka makakatakbo. Kuya Sam, hindi ka makakatakbo kasi yung boots mo, ginagamit pa nung isa, tapos hindi pa siya tapos, nakapila na sila sa starting gate. Pagtapos nila, bibitawan yung kategory. Oh my God. Kaano nang sitwasyon ko dati? Grabe. So, okay lang. Yun pala, kawawa pala kami. Kung na-realize ko bala, nung may time sa buhay namin na ganun ang sitwasyon, kawawa pala kami. Tapos, tatawag yung nanay ko, sabi umiyak, Borns, huwag ka na munang bigay kasi kay ate mo kasi bili ka muna ng gamit mo, kailangan mo. Kailangan mo rin alagaan sarili mo. Pero hindi, okay lang naman. Meron naman kami mahiram. Parang ganun ba? Ganun yung sitwasyon ng mindset namin na hindi namin nakita, nakawawa pala kami. Hindi ko alam bakit. Siguro, ginaid din kami ng Panginoon. Grace yun, no? Grace Grabe. of God yun. Kasi, imposibleng hindi mo makita yun. Pero, the Lord shielded you. Kasi you have a good heart. Iba yung namin dati. Ngayon, magkakaproblema ka lang, magkakaroon ka lang na konti problema, ang dami mong blessing, hindi mo binibilang, malungkot ka na. May mga ganoon na sitwasyon na, siyempre, minsan ako, hindi naman na ganoon kahirap yung buhay ko. Meron na ring pera, meron na ring naipon. Lahat ng gears, meron ako, sobra-sobra. Yeah. Dumating sa point na, pwede ka magbihis kada takbo. Every hit from boots, papunta sa helmet. Yung ganun yung shock. Fast forward. Fast forward, ganun, Kuya Sam. No? Pero, malungkot ka pa rin. Oh, man. Yeah. Parang, na-realize ko yan, Kuya Sam. Fast forward ako. Na-realize ko yan nung na-disgrasya ako ngayon. Ngayon, kakatapos ko lang na-disgrasya di ba? Kung hindi alam ng diba? Shoulder injury. Actually, limang procedure ang ginawa sa shoulder ko kasi wasak-wasak yung ligaments ko eh. Ligaments at saka basta napunit pati muscle, pati bicep ko punit. Ibig sabihin, yung bicep mo na putol, hindi mo na maiangat yung kamay mo. So, nagawan pa rin ng paraan. Ganon yung sitwasyon ko ngayon. Pero before that,
may mga time na naging ungrateful ako. Talaga. Ungrateful ka kasi meron ka lang problema konti sa negosyo. Parang, bakit ganito? Bakit parang ungrateful ka na, Lord, bakit ganito? Hindi ko nakukuha yung gusto ko. Naging ganun ako saglit. Sinasabihan ako ng misis ko na, uy, ungrateful ka. Ha? Bakit naman? Gusto ko lang namang mapabuti para sa pamilya natin. Yan. Kasi nagnenegosyo na rin ako eh. Ngayon, na-disgrasya ako kaya sa. Pagka-disgrasya ko, ospital. Pagdating sa ospital, hindi ko mayangat yung kamay ko, hindi ako makalakad, ACL, shoulder, sabay. Nakita ko yung mga tao doon. Araw-araw may namamatay. Araw-araw may napuputulan ng kamay. Araw-araw may napaparalyze. Kasi nagpa-opera ako sa public hospital provincial hospital. Na-realize ko ngayon, eye-opener sa'yo. Makalakad ka lang pala, swerte ka na. Kung nandito ka, papipiliin ka. Lahat ng pera mo sa mundo na naipon mo, kapalit. Hindi ka na makakalakad bukas. Doon ko na-realize na, ang swerte ko pala. Kaya nabago ulit yung mindset ko. Ngayon, naibalik yung parang, yung maging grateful ba sa lahat ng maliliit na bagay. Kasi nung nandun ako sa ospital, nakita ko sila na kung pwede lang, ipagpalit nila lahat ng pera nila. Grabe, no? Ang kapalit, makalakad ka. Ang kapalit, di ba? Hindi putulin yung kamay mo. Kasi doon, Kuya Sam, sa public, lalagarin ka ng harap-harapan. Grabe. Lalagarin ng harap-harapan. Babarinahan ka ng harap-harapan doon sa napakadaming pasyente. Napakadami kasi nagmamadali na. Provincial Privacy. Grabe, sabi ko na-realize ko. Meron pa doon, katabi ko doon sa higaan ko. Matanda. Tapos na-slide lang siya ba? Nabali yung hips. Parang ganun ba? Parang grabe, kawawa itong mga to. Ang swerte ko pala. Sa injury ko, simpleng-simple lang. Parang ganun ba? Eye-opening. Eye-opener talaga siya na. Yeah. Ang dami mo palang pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Tapos nabalikan pa natin yung story na kung saan ako nanggaling. Sobrang hirap ko, Kuya Sam. Isipin mo. Hindi alam ng karamihan. Isipin mo, natutulog ako sa sopa sa labas ng bahay ng boss ko. Pero hindi ka tumigil. Ano yung pakiramdam na yon? You just keep pushing, living in the moment pa? O may pangarap ka ba na noon pa lang? Or gusto lang makatulong sa pamilya? Ano ba can you explain yung thought process mo nung time na yon? Kasi normal na tao titigil di ba? Hindi rin naman ako masyadong religious dati. Hindi rin ako masyadong religious, hindi rin ako siguro hindi ko alam, baka may plano ng Panginoon sa akin. Hindi ko alam bakit hindi ako tumigil. Dapat tumigil na ako Wala naman akong pera, wala naman akong motor, wala naman susuporta sa akin kasi nga may problema yung tatay ko. Alangan namang unahin niya kami. Meron din siyang iniisip kahit papaano naman tumutulong siya, pero hindi na kaya ng resources niya na ipagpatuloy ko pa. Mahal magkastos to. Napakarami kong kaibigan na tumigil na pag gano'n na yung sitwasyon. Pero hindi ako tumigil. Hindi kami tumigil na kumarera pa rin, tumuloy pa rin. Buti na lang, hindi kami tumigil. Amen. Grabe pala yung pinagdaanan ko. Ngayon ko lang na-realize. Exactly. Pasensya na, nire-review natin kasi maraming matututunan ng mga fans, mga tao dito. Borns, eto na lang Remember 2012 nung nawala si Atong? Opo. Grabing devastation ninyo, bang pamilya, ikaw. Oo. Why didn't you stop? Kasi parang realization na yon na, delikado to. Pwede pala mamatay. Ano yung naging thought process mo naman nung time na yon? Dumating yung point na yon nung namatay siya. Yun. Insayado kami, praktisado. Pero siya, gusto niyang mag-aral. Sabi niya, Kuya, mag-aral muna ako. Tapusin ko lang yung engineering ko. Pero noon, nakabawi na rin yung tatay ko sa negosyo. Kabawi na, naka-recover na, so may mga motor na ulit kami. So medyo okay na yung sitwasyon namin. So may mga motor ulit, may support ulit. Kasi dati wala namang sponsor Walang masyadong sponsor talaga. Yun. Nung na-disgrasya siya, namatay siya, parang nagdilim lahat ng ko.
Nagalit ako sa Panginoon. Nagalit talaga ako. Galit na galit ako kasi sobrang bait ni Atong eh. Sobrang bait niya. Tapos, bakit siya ang kukunin? Actually, naisip ko nga, bakit hindi ako yung nadisgrasya? Bakit dapat ako na lang? Ganun. Siguro yung mga listeners natin, si Bornok, he has a younger brother na as equally talented, if not more Mas talented magaling, than him. mas 4 magaling years talaga. older si Borns na na-aksidente sa karera and internal bleeding and nasa Lord na. So, yun lang. Sige, go back to your story. Tapo Yun. ka sa Panginoon and ba't hindi ikaw? Galit ako. Galit na galit ako. Mainitin talaga ang ulo ko eh. Before pa nangyari yun, kaming dalawa ni Atong magkaiba. Kumbaga, sa yin yang, siya yung puti, ako yung itim. Parang mainitin ang ulo ko. Tapos, ako yung lagi nakikipag-away. Siya yung mabait, pala kaibigan. Yung kwan siya ba? Opposite. Opposite kaming dalawa. Tapos, doon, parang ayoko na magkarera nung namatay siya. Lagi na ako nagiinom. Tumigil ako sa training kasi nung nilibing siya sa Pangasinan, nagstay ako doon. Actually, nung nililibing siya, yung kabaong niya, siyempre, hindi ako umalis. Gabi na, madaling araw na, doon na lang ako. Excuse. Parang ayaw kong, ano ba? Yung, sige lang, Borns, recover ka lang. This is just raw feelings because we love. And, Parang, ano ko Sam? Parang ayaw kong, hindi ko matanggap ba? Wala na siya. Sabi ko, hindi na ako magkakarera. Sabi ko, ayoko na magkarera. Ayoko na magmotor. Yun ginagawa ko lagi. Araw-araw ako umiinom. Hindi ako kumakain. Hindi ako nagugutom. depression yun, Borns. Sobrang... Hindi ko alam na 2 araw na ako hindi kumakain. Lagi lang ako tulog, gising. Tapos nung nilibing na siya, iinom hanggang umaga. Tapos pag lasing na, tulog, gising. Ayaw kong kumain. Sabi nila, kumain ka naman. Tapos kinausap ako ng ate ko. Sabi ng ate ko, sabi niya, gusto ni Atong na huwag kang titigil magmotor. Kasi may mga pangarap kayo. Ganun. Doon ako na-realize ko na oo nga. Pag tumigil ako, makalimutan ko yung mga pinagdaanan namin. Sabi ko, gusto ko lang siya nakasama ko ba? Naalala ko siya pag nagmumotor ako. Kaya yun, tuloy-tuloy na lang. Tinuloy ko magmotor, tinuloy ko mag-training, mas dinoble ko yung ensayo. Para ma-achieve namin yung yung mga pangarap namin. Yun, until now, na unti-unti naman, na-achieve. Pero, doon din ako nagbago. Nagbago yung, yung pananaw ko sa mga bagay. Hindi na ako parang laging mainit ang ulo na mas naging mabuti siguro ako dahil niisip ko ba kung yung kapatid ko ang nandito sa sitwasyon ko ngayon, anong gagawin niya? Yun ang gagawin ko. Yung legacy niya, kasama mo na. Ganun. Parang ganun ko Sam. Hindi na lang si Bornok and Atong to eh.
pag meron akong sitwasyon sa buhay na hindi lang sa pagmumotor, pero mostly sa pagmumotor, parang parang nakikipag-usap siya sa akin ha. Yung sabi niya, yung linya mo, ganun ba? Yung merong voice, may voice na yung linya mo, yung position mo, yung control mo, wag masyadong gigil, parang ganun. Kaya nagbago yung ride ko. Siguro nandyan siya para ginaguide niya pa rin ako. Naalala ko kasi yung mga kung ano sasabihin niya. Kung ginawa ko to, ano sasabihin niya parang. Naging guide ko siya ba. Kaya yun. Nagbago yung riding style ko, nagbago yung personality ko. Nagbago talaga ako dahil nung every time na magkakaroon ako ng problema, ano kaya gagawin ng kapatid ko pag ganito. Kasi siya yung mas matured mag-isip eh. Hindi ako matured mag-isip eh, dati. Alam mo, Borns, yung series naalala mo na ba yun ako? Yung kung ano ako dati, Yeah. tapos kung ano siya. Yung series na yun na where unang-una kung talagang pinatunayan in a series to hindi lang isang karera, 5 rounds. Tuloy-tuloy. And 3 out of 5 ikaw yung nag-champion. Second lagi sa'yo si Glenn, which is a legend of Philippine Moto, and that was the changing of the guards noon. Naalala ko yun, you were like on a stock Kawasaki 450. You don't even tweak much of your bike. Tapos the equipment ng mga kalaban mo talagang high-end, A kits. So, naalala ko yun. Uso na A-kit sa kanila dati. Si Atong pala ang baon mo. So, ikaw na rin nagsasabi. I mean, ginamit ng Panginoon yung something really dark. Something sobrang you're broken. Durog na durog ka. Into something at a start. 'Di ba? So, doon na makikita yung alam ng Romans 8:28, for the Lord knows, 'di ba? All things work together for the good. Those who love and are called according to His purpose. Darating yung time na natin. Makikita mo uli si Atong and then but iniwanan mo ako agad. Alam mo sasabihin niya sa'yo, feeling ko lang, Kuya, I'm so proud of you. Kailangan ko mauna para maabot natin yung pangarap natin So, I can't wait for you to experience that, pero hindi pa tapos Borns, ano pa ang na-achieve mo na lahat and then ngayon naraman ko na yung ganun pala yung pinagdaanan mong hardships. Tapos, lalo nag-lead family problems pero kontento, nag-lead dun sa pagkawala ni Atong. Kaya pala unstoppable yung mga naging achievements mo. Yung Borns, ikaw lang ang nakakagawa nito, yung nasa huli ka lap 1, tapos what? Hindi man 20 minutes plus 2. Naunahan mo pa. Ikaw lang ang nakagawa nun sa Philippine Motocross 2 beses pa. Puro alikabok. Yun pala meron ka nung ganong motivation na hugot ba? Na yung maturity, hardships, pero yung kay Atong, next level yun. Belief yun. Ibang belief yun. Spiritual na yun. So, thanks for sharing kasi you're a person of faith pala. People don't know. Akala nila, tawa-tawa lang si Bornok, pero you're a very spiritual person pala. Kasi naririnig mo si Atong spiritual connection na yun na binigay sa'yo ni God so that you will keep, it's a miracle actually to experience that, for you to push. So ngayon, eto ang tanong ko, and I know I consume most of your time. Magkakaroon tayo definitely na part 2. I-claim natin, may couch na to and everything, yung Gen Pro and everything. Borns, eto yung huli kong tanong. Anong next? Borns, eto pa. Ikaw lang nakagawa nung from behind. Nanalo ka pa. 100,000 yung premyo mo na naalala ko. Tapos puro alikabok. Tapos in FIM Asia, tinalo mo yung mga guys nung araw kasi yung iba yung Australiano. Yan yung Lawrence Brothers, yan yung Chad Reed. Next level lang Australia na pro racers. Tinalo mo fair and square, legitimately. Dobsons, shoutouts sa mga Australian riders. Tinalo mo. I mean, kinilabutan buong Philippine Motocross. And kailan lang to? Last year? Last year po. Last year. December. Wala.
nagawa mo na lahat eh. What's next? Do you understand na the spiritualness ng mga hugot mo, na-achieve mo na to, pero gutom ka pa rin? Ano yung gagawin mo pa ba? What's there to prove? You're on top, you're face. To be honest, alam yan ng Philippine motocross scene ngayon kasi na-injure ka. Na-injure ka. Parang ang Philippine motocross nag-rest din. Okay lang dahil tag-ulan naman. Okay. Pero what's next? Teka lang. Nalulungkot ako po. Pasensya na, Boards. Actually, pinapakinggan kita. Share rin lang siguro muna habang recover ka yung medyo nakaka-relate ako sa iyo yung spiritual na reason to achieve. Nung namatay yung AirPods ko kasi guys, 1999. And we were forced to stop motocross because of family crisis, wala ring motor na, and then yung Shell Yamaha team noon umalis na yung Shell noon, so Yamaha na lang yung natira sa amin. Pero syempre, Yamaha is just bikes, pero wala na yung support, wala na yung incentive. So yung nangyari noon was nung bumalik ako not as a rider anymore, an organizer. Ang dami rin namin pinagdaanan na mga hardships, yung mga ibang organizer. Sabi yung racetrack namin, Toblerone daw. Sabi yung racetrack namin, maliit daw. Sabi, hindi naman kami marunong. Sabi, ganyan-ganyan. Kasi mga kabataan eh. Mga kabataan nagpapakarera eh. Si Windsor, si Gino. And when we started, talagang mga kabataan. Just like na, mga kabataan. So medyo, ako lang ang may alam. Tsaka si Kuya Kelmo. Pero kakaunti kami, di ba? Yung Marshall, minumura pa nga nung mga rider minsan dahil blue flag na yung si Jopel, ngayon pastor na. Opo. Nag-blue flag lang naman si Pastor Jopel. Tama naman na lapper ka na. Ganun. Binuli kami ng todo eh. Pero mayroon spiritual na guidance literally. I didn't stop. And I discovered you. I realized MMF was an organizer and a national organizer just because God has a plan for Bornok Mangosong pala. Kasi after pandemic and after na-unite na yung sport kasi parang tayo and then yung Philippine NAMSA, sabi ng Lord sa amin, stop na ng organizing eh. Opo. I realize ngayon lang habang nag-share ka, it's for you. Nag-organize pala kami ng nationals for the longest time for you. Nakita mo ba yung plano ni God? Kami, hindi naman namin alam yung storya mo eh. Opo. And then ngayon, so sabi ko, wow, grabe, no? I mean, yung buhay na ni Atong and yung buhay mo, para kausapin kami ni God na isang mga taga-taytay na mga kabataan, mga batang pastor, ako sa Pastor Jordan and Kel, to organize and to persevere for you. And now you're on top, you're on face of the game. You can call the shots, pero you don't bully other riders. Yung mga young riders pa nga sa tingin ko, parang feeling nila, hindi nila na-realize yung pinagdaanan mo. Mabait ka sa kanila eh. Hindi, alam mo yun? Oo, hindi ko po ginawa hindi yun. Hindi mo ginagawa sa kanila yung ginawa sa'yo eh. Ayoko. Yun yung parang naging kwan ko rin. Naging mindset ko na ayoko na ibalik yung ano yung na-experience ko noon. Yeah, kasi sa kanila. Pag merong upcoming, ayoko rin na ano. Yeah. So what's next? Diba? Yun siguro, medyo naging emotional ako dahil tanong na what's next. Actually, yun nga, ginagawa ko lang to kasi yung pagmamotocross, ayoko na talaga nung time na namatay yung kapatid ko. Ginagawa ko lang ulit kasi yun yung may pangarap nga kaming gustong ma-achieve. Gusto ko lang ma-achieve yung pangarap namin dalawa. Pag na-achieve ko, okay na sa akin na tumigil magkarera. Tapos yun, na-achieve namin maging number 1 sa Pilipinas since 2013 hanggang ngayon. And then nanalo ka sa Asian na nakarera. Nanalo sa Asian, pero ang dream kasi namin maging Rider of the Year sa Asia. Okay. Kaya medyo nalungkot ako. Actually, emotional ako for the past few months kasi paano pag hindi ko ma-achieve yung pangarap namin. Yun yung naging fear ko ba na kasi 'di ba pag
parang nandyan yung kapatid ko kapag nasa racetrack ako, kapag lumalaro ako, nandyan siya parang maging guide. Naririnig ko yung parang naaalala ko siya ba. Kaya ayokong tumigil sa pagkakarera kasi. Yun yung way na para hindi ko lang, para maalala ko yung kapatid ko. Totoo, legacy talaga, no? Kaya yun, siguro if ma-achieve ko man yung pangarap namin, masaya ako. Masaya. Amen. Hindi ko ginagawa ito para sabihin na maging number 1 sa Pilipinas dahil para lang sa sarili ko. Gusto kong ma-honor yung Story. yung kapatid ko. Kasi hindi ko ginagawa yun para sa sarili ko. Ginagawa ko para sa amin, sa kapatid ko, to honor his name. And sa pamilya ko din na nagsakripisyo para sa akin. So, kung para sa akin lang, kung para sa sarili ko lang, sa inyo na yung Now, yun yung biggest parang takeaway ko in this podcast talaga na, and ito pala si Bornok. He is doing it for an higher spiritual level kasi nga nasa heaven na si Atong eh. So thank you, Borns, for your time, and for sure kulang yung oras kulang. Pero kailangan nating magkita ulit pero sa new setup namin. Maraming salamat, Borns. Thank you for being open. Ngayon ko lang na-open din sa sobrang tagal ko na No, we can understand you more. I mean, even yung mga noon na misunderstood ka ng mga unang mga writers, yun pala ang reason. Maraming hindi rin makaintindi pero I don't have to explain. Parang ayoko lang mag-explain din kasi sa problema ko yun eh. Parang hindi naman nila problema yan. Pero okay lang ba? naman. Sinare mo ngayon, okay. Na-share ko. Sa family ko, yan din yung pinag-uusapan namin kasi close talaga kami ng parents ko, mga kapatid ko. So pinag-uusapan namin yung mga bagay na ganyan. Kaya at least na-share ko rin Kuya Sam. Kasi hindi ka na kasi para artista ng two wheels eh. So yung public person ka na eh. Kaya syempre, 'di ba, sometimes you want to be private pa rin with those stories. Pero the thing is, it can bless others. Yun na natutunan ko, Borns, yung pinagdaanan mo. Kailangan nila marinig para kaya ko rin pala. Kahit, yung pala dinaanan ni Idol, pero kinaya dahil may faith kay God. Opo, mahirap kasi mag-share ngayon ng buhay mo kasi maraming negative na masasabi yung ibang tao. Which is unfair na i-judge mo yung taong hindi mo naman kilala. Parang ganun. Yeah. Parang ganun yung dating na So, yun yung naging realization ko rin pag may mga taong hindi ko maintindihan, iniisip ko na baka may pinagdadaanan din kung anong problema niya. So, kasi siguro sa atin lahat na mga nauso na kasi ang social media, madali na lang isang image or isang video ng isang tao na hindi mo na agad maintindihan kasi may nagawa siyang mali or hindi mo siya maintindihan. Cancel culture, parang bash na agad. Kaya yun, naging condemn ako sa akin. Siguro mahirap mag-share. At least napag-usapan natin. Ngayon ko lang din na na-share. Naging emotional ko tuloy. Oo, kanina dahil dun sa realization tsaka mga questions. Thank you so much. And we can't wait to see you back racing behind the gate. And idol ka ng mga anak ko eh. And then syempre maraming mga kabataan. And, marami kang inopen na doors. Hindi ko pa nga ma-discuss eh. Even with the sponsorships ng sponsors, you paved the way for the new breeds. Ngayon, dala-dala mo sponsors din na bibiyayaan ng mga batang rider. Like what you said noon, walang sponsor noon. Wala po talaga. And nung time namin meron, pero namatay na nga eh. Pero grabe, binuhay mo yung patay. Hey, that's because of God's grace. And siguro po. Hindi ka tumigil. So, Borns, thank you so much and God bless you. Any last words?
Ano ba? Ang dami na natin sabi, pero Siguro magpapasalamat na lang po ako sa inyo. thank your Kuya Sam. sponsors din. And to all my sponsors, maraming salamat. Yamaha Philippines, Ineos, Motor Oil, Pro Motorsports, and Sec Motor Supply. Maraming salamat. Alright guys, thank you so much. This is Coach Sam Tamay, our very first guest, Coach Sam Tamay podcast. Yep, to God be the glory. Thank you. Maraming salamat. Grabe po. Naiiyak rin ako. Oh my goodness. Umiyak si Dexter. Lumaya si Dexter. Umiyak eh. Kakaiyakan na tayo dito. Oy, sinong Hindi ko alam umiyak? yun eh. Sinong umiyak? Thank you, Mark. Sino yung mga umiyak?